Hi, what's up again mga katek? And welcome back again to my channel. Ako'y nagbabalik muli para sa panibagong video sa araw na ito mga katek. And bali may gagawin tayo ngayon mga katek na isang Sharp na 39 Acus LED TV. Bali ang problema ito mga katek ay meron siyang standby kaso walang display doon sa kanyang panel. So tingnan lang natin mga katek kung magagawa ba natin yung ating unit ngayon at sana ay papalarin tayo at magawa natin ng maayos mga katek. So bago pa tayo magsimula mga katek ay gusto ko po sanang babatiin yung ating mga bagong kaibigan at mga bagong subscribers sa ating channel. Ito yung inabangan ng lahat, yung ating bati portion or shoutout portion mga katek. So yan, so number 1 sa ating listahan itong nakalimutan kong i-shoutout dati sa aking previous na video na si Brian Sabanal. Shoutout sa iyo idol from Cebu City. At kay Sunny Hiniblaso from Katarman Nordin Samar, shout out sa iyo idol. Kay Lini Basero from MGB Electronics Pontevedra Capiz, shout out sa iyo idol. At kay Carlito Condi from Rosario Cavite, shout out. Okay, maingay nyo, nag-vlog ako. At kay Storm Legacy from Nordin Samar, shout out. Kay sa aking matalik na kaibigan na si My Bikes Vlogs from Cagayan de Oro, shout out sa iyo idol. At kay Big Daddy GR Lut Santa Rosa Laguna, shout out. At kay Tistan TV from NCR, shout out. Kay Julisis Bato, July Bato Tech, ito yung pangalan siguro ng kanyang shop, so shout out sa iyo idol. At kay Alben Atilano, shout out from Pulumulok South Cotabato. Ayun, umabot na tayo ng Cotabato, dati Basilan lang, ngayon Cotabato na. So at kay Sir Shitek, shout out. At kay Idol Service Tech, shout out. Sa aking mga talik na kaibigan na si Yuan Friend from Iloilo Tech, shout out sa iyo idol. At kay Ronald Monares, isang matalik ko rin kaibigan to, shout out sa iyo idol. At kay Hino Daransiyang DJ Electronics from Tacorong City. So shout out sa inyong lahat mga katek. And maraming salamat sa pagtangkilik sa aking mga video mga katek. And wag din natin kalimutan mga katek na batiin yung ating mga malulupit na mga kaibigan at ang gwagwapo pa. Yan, number 1 sa ating listahan mga katek, ito si Sir Juetic PH. Napakalupit nito. So shout out sa iyo sir. At kay Sir Idtic PH, saring malupit. Shout out. At kay sa gwapo nating kaibigan na si Conpicker 23. Shout out sa iyo idol. At kay Joy Masoy TV, shout out. Pre. So itong si Joy Masoy ay may kamukha ding itong celebrity mga katek. Kung naalala niyo itong yung vocalist ng vocalist ng The Ones na banda, yung si Carl Guevara, yung vocalist doon, kamukha ito ni Joy Masoy TV. Yung buhok, pati yung buhok. So shout out sa iyo pre. At kay Marco Francis 713 Mix Vlog, isa rin napakagwapo ng technician to. Meron din tong kamukha na celebrity mga katek. Kaso hindi ko lang malala. So shout out sa iyo pre. At kay West Jojo Tech Master, isang malupit din na technician, shout out sa iyo master. At kay Deep Electronics Repair, gwapo din ng technician na to, shout out. At kay Nards TV na aka Coco Martin, shout out. At kay RN New Tech, so shout out sa inyong lahat mga katek. At sana ay itong mga nabanggit kong mga malulupit na technician ay puntahan nyo ang kanilang mga channel mga katek kasi sobrang lupit ng mga technician na to. So hanggang dito lang mga katek at simulan natin yung ating video ngayon. So ayan mga katek, ito yung ito yung unit natin sa araw na ito, isang Sharp na 40 inches Acos. So bali ang problema ito mga katek ay okay naman yung backlight daw, kaso wala siyang display doon sa kanyang screen. So ngayon check natin mga katek. Dito na lang para malapit. So plug in natin dito mga katek. Tapos pindutin natin yung kanyang power. Yan, pakita natin to. So, nasan yung kanyang indicator dito? So, ayan mga
katik, gumana siya, naging green light yung ating indicator. So ayan mga katik, makikita nyo mga katik, wala siyang display sa kanyang panel pero okay yung backlight niya mga katik. Makikita nyo, yan, okay yung backlight ito. So Video ko. Kaya sa kanila. ayun mga katik, ay balibuksan natin to. Busy pa busy, gitag. Plug on natin. So ayun mga katek, bali nabuksan na natin yung kanyang cover dito sa kanyang bandang top board. So dito tayo magpo-focus ngayon mga katek kasi okay naman yung backlight nito. So bali nakalimutan ko mga katek, ang model pala nito mga katek ay isang ayan, Sharp na LC-39LA440M. So 39 inch pala to. So ayan. And on. So bali ang gawin natin ito mga katek ay mag-voltage checking tayo nito. Mag-voltage checking tayo. So yan, set muna natin yung kanyang ating tester. Tapos sandali lang mga katek, upos muna natin doon kasi kailangan natin ibalik yung cover niya kasi nandun yung kanyang power switch. So sandali mga katek, pause lang muna natin to. So ay mga katek, balik tayo ulit. Muli na ilagay natin yung kanyang push button at saka yung kanyang indicator light at saka yung sensor. So ngayon mga katek ay plug in natin itong unit para makapag voltage checking tayo sa ating dito top board. So ayan, plug in natin, tapos pinutin yung kanyang power button dito, antayin natin yan. Ayan, na green light na siya, light green. So yung mga katik, umilaw na kanyang backlight. Ayan dito, kung makikita nyo sa mga butas-butas dito, ayan, umilaw ng kanyang backlight. So ngayon ay gawin natin, check natin itong kanyang BIN mga katek, voltage, kung may supply ba itong ating T-con ngayon. So ayan, ito yung T-con natin, check natin to ito sa fuse. Ayan, ayan, meron naman siyang 12.8 volts. So merong supply yung ating T-con ngayon. And punta naman tayo dito sa ating BCC na 1.2. ayan, tingnan natin. So ayan, meron siyang BCC na 1.2. Tapos punta naman tayo sa ating BDD na 3.3. ayan, ito yung 3.3 na BDD natin mga katek. So ayan, meron siyang 3.2. So okay. So ngayon punta tayo sa kanyang siguro yung BGH at BGL nito mga katek, yung EBDD at HBDD ay ano ba yun? HBEE at EBDD ay wala sigurong voltahe nito. So ngayon ay punta tayo sa ating ano ba yan? HBEE mga katek. HBEE natin, ayan, 0 siya. And dito tayo sa ating, ito napaka-importante nito mga katek, yung BGH. Sobrang liit naman ng ano ba to? Yan yung BGH. Makita nyo mga katek, yan BGH. Point natin yan. So ayan, meron siya ano, 0 yung voltahe ng ating BGH ngayon mga katek. And punta tayo sa ating BGL mga katek. Ito yung BGL dito banda. Yan, ito yung BGL natin. Kita ba? Yan yung BGL or B-off. So ayun, wala siya mga katek, 0 voltahe nito. So ngayon mga katek ay siguro check muna natin yung mga kapasitor dito
Ayan, yung mga SMD na capacitor, siguro yan yung mga may nagluloko dyan, change value or leak o kaya short o di kaya grounded, kaya nagpo-protect itong ating DC to DC IC. Wala siyang lalabas na mga BGH at saka BGL voltage. So mga katek, post muna natin ulit at mag-check tayo. So balik tayo mga katek, and ito si Ninyo Tech. Ayan, shout out Ninyo Tech. So nag-ayos siya ngayon ng 5.1 na isang, anong brand niya, LG? Samsung. Samsung pala mga katek. So mali ang ginawa natin mga katek ay nag-check tayo na mga SMD capacitor dito. Ayan, pati yung mga resistor. Ayan, chine-check natin yan. Kasi dati meron akong nadaanan na ganito problema, nakita natin grounded lang yung capacitor doon sa kanyang EBDD na line. So ngayon mga katek ay wala tayong makitang shorted o leakage man lang sa ating mga capacitor dito sa ating top board. Ayan, so ang walang ginawa ko mga katek, kasi walang shorted na nakita natin ngayon, balay hinaan ko tong banda dito mga katek, nang up ko to, tapos chineko yung mga voltahe, wala pa rin mga katek. So ayan, binalik ko na lang, and siguro yung linya may mga problema na may nagluloko na linya doon sa ating BGH at saka yung ating B off na line, BGL. So balay dito yung mga katek, kasi yung nahang natin to, bali normal naman, wala pa rin nangyari. So bali siguro nandito yung problema. So ngayon ay ginawa ko dito, ayan, kung makikita nyo mga katek, ayusin natin, medyo blurred. Ito yung linya sa ating BGH, tapos ito naman yung BGL. So bali hinang ko, kinat ko to, nagkat ako ng linya dito, yung BGL muna, ay BGH muna, tapos nag-check ako ng voltahe. So ayun mga katek, wala pa rin siyang nailabas na voltahe yung ating DC to DC IC niya. Ayan, so ang number nito ay CM501, and bali binalik ko yung linya nito na kinat ko yung sa BGH, tapos yung BGL naman yung kinat natin. Ayan, focus natin, ito naman yung kinat natin. Ayun mga katek, wala pa rin nangyari. So wala pa rin siyang voltahe. So ngayon ay binalik ko na lang tong dalawang to, and ikinunik ko balik kasi wala pa rin namang nangyari. So bali ang problema nito mga katek, normal naman yung BGH na linya at saka yung BGL, pero wala siyang voltahe. Siguro nandito yung problema dito sa ating DC to DC IC mga katek. Itong CM501, ayan, siguro nagpo-protect to. Gusto ko sanang i-hang up yung protection pin nito, kasi meron tayong nakitang data, pero ang hirap, ang liit ng linya, baka mahirapan na tayo pag nakat natin tapos wala pa rin nangyari, and di na natin maibalik yung dating linya, di na natin maikabit ng maayos. So gusto ko sana tong palitan mga katek, pero meron muna tayong gagawin na isang option. Yung dati meron akong ginawa nito, naalala ko na i-inject lang natin ng voltahe, kasi doon natin malaman pag in-inject natin ng voltahe yung kanyang BGH at saka yung BGL, kung meron talagang problema sa linya ay talagang magda-drop yung voltahe. Bali gagamit tayo ng isang T-convert na nanggaling sa ating mga scrap dito, yung mga sira ng panel, at kinunahan natin ng mga top board. Tapos yun lang yung mga BGH at saka yung BGL dun mga katek, yun ang ating i-inject. So ilalagay lang natin dito sa ating BGH line at saka BGL line. So subukan natin mga katek, baka gumana. So ayan, post muna natin ulit to mga katek. So ayan, balik tayo ulit mga katek, no? So ayan, so ito yung T-convert na gagamitin mga katek. Bali galing to sa ating sirang panel, kinuha ko na, hindi ko na ma-remember kung anong brand ito. Siguro Sharp din siguro to, o di kaya basta galing to sa mga LED TV na sira ng panel, kinuha ko mga katek, kasi
ito ay ginagamit ko pang inject kapag merong mga kulang na voltahe doon sa ating T-con or top board. So bali binaklas ko muna tong kanyang panel mga katek, kaya kasi maraming ang dami kasi mga pulmigas, yung mga langgam. Yung mga langgam kasi kapag Tagalog yung langgam ay gumagapang kasi gumagapang, and yung langgam dito sa amin dito sa Bohol ay lumilipad na. So ayan. So bali pakita ko sa inyo mga katek yung video, yung pagbaklas ko, tapos yung mga langgam na pinamahayan to ng langgam mga katek. Kasi ng daming langgam na lumalabas dun sa ating panel. So ayan, tingnan nyo yung video natin na pagbaklas natin mga katek. So ayan mga katek, tingnan nyo mga katek. Ayan, pinamahayan ng pulmigas, Tagalog ay langgam, kasi yung langgam dito sa Bisaya ay yung lumilipad. So itong langgam na to ay gumagapang. Ayan, ini mga katek, pinamahayan nila tong likod ng ating panel. Kala siguro nila ito ay kanilang bahay. So yan, yan mga katek, tinanggal natin yung panel dito kasi yung pagkabukas ko ay ang daming hormigas, loko-loko mga hormigas to. Sira ulo itong mga walang yang to. So bali linisan natin itong mga katek. So ayun, di ba mga katek, ang daming langgam na kung nakita nyo sa ating binidyohan na pinamahayan nila tong siguro yung backlight yung pinamahayan nila kasi gusto nila yung medyo mainit kasi malamig kasi ngayon, kasi maulan dito sa amin ngayon. Bali ang gawin nito mga katek, kumuha tayo ng wire galing sa ating LVDS wire. Bali ito yung ilagay natin, itong pula mga katek, itong red ilalagay natin doon sa ating supply na BN. Tapos ito yung kulay itim, ito yung ilagay natin sa ground, ito sa ating main T-con, tapos ito sa ating gagamiting T-con. And ito naman yung blue at saka yung puti na wire, ito yung ilagay natin sa yung blue, ilagay natin sa ating BGH, papunta naman doon sa BGH dito sa ating pangalawang T-con. And itong puti ilagay natin doon sa ating BGL, tapos ikabit natin doon sa BGL sa ating pangalawang T-con. So ngayon mga katek, subukan natin tong technique na to kung gagana ba. Kasi pag ito mga katek, check muna natin dito pagkatapos natin maikabit yung wire, check natin yung BGH at saka yung BGL na line kung meron. Tapos pagkadikit natin dito sa ating main T-con, kapag nawala yung voltahe o nagda-drop yung kanyang mga voltahe, siguro problema talaga, yung may problema doon sa ating panel. So ang next naman nating option ngayon doon, kung hindi to gagana, kung magda-drop yung voltahe nito, ay magka-cut na tayo ng mga CKB signal. Siguro yun ang nagkaroon ng problema kasi kinat natin yung BGH at saka BGL, walang nangyari. So yung mga CKB signals yung subukan natin pagkatapos nating gawin to. Kung hindi gagana tong ating technique ngayon mga katek, so pause muna natin ulit. So tayo yung muli nagbabalik mga katek. Bali ito, naikabit na natin yung kanang supply yung BN ito, yung 12 volts na BN na yan, ground. Tapos ito yung 12 volts na BN. Ginamp ko dito, kinabit ko dito sa ating pangalawang T-con na i-inject natin. Ayan, ito yung BN, yung positive, tapos ito yung ground, yung itim na kulay na wire. So bago natin ikabit yung BGH at saka yung BGL mga katek, ay siguraduhin natin munang meron tong voltahe, lalabas yung kanyang BGH at BGL na voltahe. So ayan, kung nakikita nyo, ito yung kanyang BGH, yan yung kunting, yung maliit na yan. Tapos ito naman yung kanyang BGL. So ito yung pagkukunan natin lang niya mga katek. Tapos ikakabit natin dito sa
BGH na linya at saka BGL na linya dito sa ating main na T-con. So ngayon check muna natin mga katek. So plug in natin. Tapos pindutin natin itong power button dito sa ating tayo natin mag green lights. Ayan, nagkukulay na siya. So ibig sabihin gumana na. Tapos ayan, gumana na yung kanyang backlight. So check natin yung BIN sa ating nag-video sa akin, putang ina. So nakaset tayo, ayan. Voltahe. Tingnan natin kung may voltahe itong ating BIN. Ayan, so meron na siya. Ayan, meron siyang 12 volts. So ngayon check natin itong kanyang VGL na linya dito. Sobrang liit. Ingat lang tayo dito mga katek kasi sobrang liit nito. Ayan, kung makikita nyo itong VGH na linya. Tingnan natin kung ilang voltahe ito. So ngayon ay meron siyang 30 volts mga katek. Ayan, kung makikita nyo. Tapos punta tayo sa ating VGL. So meron siyang negative 7 na voltahe. Ayan. So ngayon mga katek ay kakabit natin tong linya na to doon sa ating main T-con. So kaya kung magdadrop yung voltahe na yan, may problema yung ating panel. So ibang option naman na yung gawin natin. So wag nyo i-skip mga katek yung ads natin kasi bago lang tayo na monetize. And maraming salamat sa inyo. So pause muna natin ang ito. Okay. So ayan mga katek, bali na ikabit na natin tong ating BGH at saka BGL na linya. So ngayon ay mag-check na tayo kung meron bang mga voltahe na lalabas nito. Yan, so lagyan muna natin mga katek. Lag. Tapos pinutin natin tong kanyang power button dito. Yan, so nakakulay light green na siya. So yan, so gumana na rin yung backlight niya mga katek. So ayan mga katek, check tayo sa ating BGL kung meron na bang voltahe. So ayan. So ayan mga katek, ipakita mo yung tester natin. Yan yung BGH natin ng voltahe mga katek. So meron siyang negative 7. So ayan, okay. This na nagda-drop. And ito yung ating BGH na voltahe. Tingnan mo Kel. So ayan, meron siyang 30 volts yung BGH natin. So hindi siya nagda-drop. So ngayon mga katek, tingnan natin tong ating unit ngayon. So yan. Makita mo Kel, bantang baba. Baba ka konti Kel. So ayan, kita ba? Yes. So ayan mga katek, diba gumana siya. Nagbo-blue screen na siya yung back natin. Ayan. At may, ano ba yung nakalagay yan? Kungkutin. Kungkupin high. Ano ba yan? So at least gumana yung ginawa natin dito mga katek. Successful. So ayan. So, lahat natin. Back natin ulit mga katek. Tapos, off natin. So ayan. So marami. I-off mo? So maraming salamat Michael Tech. Yan si Michael Tech mga katek, naghahanap ng gagamba kanina. Kasi uso yung gagamba namin dito. So ayan mga katek. Bali, ang problema na lang natin nito mga katek ay bali kung paano to magawa natin ng paraan para may lagay natin dito. Bali, itatapa lang natin dito sa kanyang main T-con mga katek. So ang gawin natin dito parang ganyan. So lagyan na lang natin ng insulation para hindi siya maging rounded dun sa ating main T-con. Ayan, ilagay lang natin dito to. Iniaris lang natin. So back tayo mamaya mga katek. Nabubulo na naman ako. Balik tayo mamaya. So ayan mga katek, bali natapos na natin ilagay ng maayos yung ating pangalawang T-con sa ating top board. Ayan, ilagyan ko muna ng insulation foam yan para hindi siya magkakaroon ng problema. So mga katek ay babalik natin yung kanyang mga cover tapos mag-test tayo ulit.
So ayan mga katek, bali natapos na natin gawin tong ating Sharp na Asus na 39 inch mga katek. So ngayon ay check natin, gamit tayo ng flash drive. So hanap muna tayo ng magandang ano ba yun? Magandang video natin dito mga katek. Yung Korean kasi paborito natin yung mga Korean nobela. Okay yan. Hanap tayo. So, yan. Enter natin. Ba't ang tagal? So, ayan. So, ayan siya mga katek. Okay na siya mga katek. And salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel mga katek. And salamat po sa panonood. God bless sa inyong lahat mga katek. Thank you so much.